Mayroon pong balik, siksik, liglig, at nag-uumapaw na pagbabalik pag tayo po ay maniwala sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong panghinaan ng loob sa pagdadasal. May pagdarasal po, wala pong bayan. Pumunta ka sa ibang lugar o magpadasal ka sa iba, hindi ka muna dadasalan. Kailangan mo munang magbayad. Pero pag kay Lord, magdasal ka kay Lord. Walang bayad yun, pero may balik. Sabi ng Panginoon, do you want to become well? Lahat po ba tayo gusto natin maging well ang buhay natin? Amen. Hallelujah. We need to stand up. Stand up means we need to rise up. Rise up po tayo mga kapatid. Gusto po ng Panginoon is gamitin mo tayo. Gusto po ng Panginoon na maging daluyan tayo na kanyang pagpapala. Huwag po tayong mangamba kung sino yung taong gustong tumulong sa atin. Andyan si Lord. Tawagin lang natin. Sabi nga sa kanyang salita, di ba? Call the name of the Lord and you will be saved. Amen? Amen. And sabi niya, when you think you are filled, trust the Lord. Trust the Word of God. In Isaiah 55 verse 11 says, so is my word that goes out from my mouth, it will return to me empty. It will not return to me empty. Diba? But will accomplish what I desire and achieve the purpose which I sent it. Mga kapatid, ang purpose po ng Panginoon, ang desire po ng Panginoon sa atin is magkaroon po tayo ng prosperous life. Magkaroon po tayo ng magandang direction sa buhay natin. Kung ano po yung sinabi sa atin ng Panginoon, yung salita po niya, it will not return to Him empty. Dahil siya po nagsasalita. Kaya po pag nagsalita o nangako sa atin ng Panginoon, pag hindi niya po tinupad yun, is parang hindi mo siya nagsasabi ng totoo. But mind you mga kapatid, ang Panginoon po is tapat. Ang Panginoon po is totoo sa kanyang mga sinasabi. Amen? Amen. And ito, in Hebrews 6 verse 13 to 15, when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. So after waiting patiently, Abraham received what was promised. Nakuha niyo mga kapatid, ang principle ng gusto ng Panginoon? We should wait patiently. Waiting patiently. Pag hindi pa po dumating yung promises ni Lord, Amen. Lord, I am waiting patiently. Amen. Lord, I trust you. I am waiting patiently. Hindi po ibig sabihin na pag hindi pa po dumating yung pangako ng Panginoon, is Lord, you are not faithful to me. Lord, yung pangako mo hindi totoo. Huwag po tayong lumayo sa Panginoon. Amen. Dapat, Lord, hindi pa dumating, Lord, I'm waiting patiently. Lord, hindi pa dumating, Lord, gamitin mo ako, Lord. Praise God. Ano pa bang silbi ng buhay natin kung lalayo tayo? Kung babalikan po yung buhay natin dati, is hindi na natin kaya balikan yun. And for sure, hindi na talaga natin babalikan. Dahil yung buhay natin dati, wala na yun eh. Hindi natin matatayuan yun. But sabi ito, so after waiting patiently, Abraham received what was promised. And I'm sure mga kapatid, meron na rin sinagot sa atin ng Panginoon na mga answered prayer. Amen. Yung waiting patiently, na-experience na natin to. Amen. Amen. Kaya ang gusto lang ng kalaban sa atin, pag meron tayong hinihingi sa kay Lord, uy, hindi ka favorite ni Lord.
mangamba ka na. So sabi dyan, winning patiently. Huwag po tayong mabalisa pag hindi pa inano. Dahil andyan po ang Panginoon. And let God define failures and success. Sabi mo sa Isaiah 51 verse 11, sabi po rito sa Corinthians, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We are knocked down, but we are not destroyed. Amen. Yan po ang pangako ng Panginoon. We are pressed down, pressed on, in every side of troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but we are not driven to despair. We are hunted down. Nahunted tayo ng mga problema natin. But never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Na-experience natin yung lahat. At pinakita sa atin ng Panginoon na siya ay mabuti. Praise God. May oras pa? Praise God. Hallelujah. Kala mo lang. Baka sumobra ba? Are we still okay mga kapatid? Praise the Lord. Marami tayong oras. Sabi ni Lord na mindful ka ngayon ha. Baka sumobra sa oras. Then, trust the plan of God and He will define the true success in your life. Amen? Sabi nga sa Jeremiah 29, verse 11 to 12, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Mga kapatid, nagpaplano po tayo. Minsan, hindi po natin alam kung ano ba talaga yung nagiging direction ng plano natin. Sabi nga sa kanyang salita is, maraming mga pinaplano ang tao. But yung plano ng Panginoon na matutupad. Ito ang pangako sa atin ng Panginoon. Plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Magpapalain tayo in different ways. But magpapala pa rin yung mga kapatid. And not to harm you. Binibigyan tayo ng protection ng Panginoon. Plans to give you hope and a future. Who's our hope and future? Our hope and future is Jesus Christ. Kung kanina we are perplexed, kung na talagang parang iniisip natin na nadaganan na tayo ng mundo, pasan-pasan natin yung mundo. But remember, our hope and a future is Jesus Christ. And what if bigyan tayo ng maraming kayamanan, but wala naman tayong Panginoon? Pagdating ng judgment, wala rin. Hindi mo rin madadala yung kayamanan. Sabi dito, then you will come, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. Ang Panginoon po is nangibita po sa atin na siya po ay tawagin, na tayo po is pumunta sa Kanya, sa Kanyang presensya, at tayo po ay manalangin. Dahil ang Panginoon po is hindi bingi. Siya po ay nakikinig. He will listen to us. He is always delighting yung mga concern natin sa buhay pag ibibigay natin sa Kanya. Amen? Amen. And, diyan mga kapatid, si Lord ang nag-declare. And ngayon naman, ang gusto ni Lord is we need to declare. Ano man yung mga problema natin sa buhay, ano man yung mga pinagdadaanan natin sa araw-araw, na tingin natin parang walang katapusan, parang walang pagbabago. Sabi po sa Psalms chapter 71 verse 20 to 21, you have allowed me to suffer much hardship, but you will restore me to life again, and lift me up from the depths
of the earth, you will restore me to even greater honor and comfort me once again. Nakita niyo, nabasa niyo na, you have allowed me. You have allowed me to suffer much hardship. But ano sabi sabi ng psalmist? But you will restore me to life again and lift me up from the depths of the earth. You will restore me to even greater honor and comfort me once again. Mga kapatid, let us declare this passage. Pwede po tayong tumayo and let us declare Psalm chapter 71 verse 20 to 21. 1, 2, 3. You have allowed me to suffer much hardship, but you will restore me to life again and lift me up from the depths of the earth. You will restore me to even greater honor and comfort me once again. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Natunay nga, Lord, na Ikaw ay mabuti. Lord, nakikita mo man kami, Panginoon, sa ngayon is parang naghihirap po o naghihirap. But Lord, kami ay naniniwala, Lord, that you will restore our life once again, Lord. Maraming salamat, Panginoon, that you will lift us up, Panginoon, from the depths of the earth, Panginoon. Lord, we thank you because each and every one, Panginoon, you will restore, Panginoon, kung ano man ang ninakaw at sinira ng kalaban, O God. Because, Lord, Ikaw ang mag-provide, Panginoon. Ikaw ang mag-aayos ng lahat, O God. Lord, kung nasaktan man kami, Panginoon, maraming salamat, Lord. Dahil you will comfort us once again, Lord. Lord, maraming salamat for reminding us, Lord, that every day in our lives, Lord, gusto mo, Panginoon, na lagi ka namin i-acknowledge, Lord. Gusto mo, Panginoon, na sa pag-iisip pa lang namin, Panginoon, Ikaw ang lagi naming unang iisipin. Ikaw ang lagi naming kakausapin. Panginoon, kami ang naniniwala na iyong salita ay buhay at totoo. Maraming salamat, Panginoon. At ngayon pa lamang, Panginoon, ipinakita mo sa amin, Lord, na wala rito, Panginoon, ang talunan. At even one, Panginoon, there is no failure, Panginoon. But Lord, you will give us victory, Panginoon. Lord, pangawakan namin ang salita ng iyong anak na si Kristo, Panginoon. Na siya ay pumunta rito, Panginoon, to give us life abundantly, O God. Lord, maraming salamat. Sabi mo nga sa iyong salita, Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, paniwalaan mo na ito'y matatanggap mo. Lord, maraming salamat na pinahawakan namin, Panginoon, for the answered prayer, Panginoon, for the breakthrough, for financial blessings, Panginoon. Lord, pinahawakan namin, Panginoon, the answered prayer, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, kung ano man ang aming mga nararamdaman sa katawan, Panginoon, na hindi ka nais, Panginoon. Lord, maraming salamat. Because, Lord, you are the Jehovah Rapha, Panginoon. The ultimate healer, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Meron man sa amin, Panginoon, ang nangangailangan ng restoration, Panginoon. Kahit anong restoration, Panginoon. Finances, family, sa trabaho, Panginoon. Sa boses, Panginoon. Sa kaibigan. Sa pamilya. Lord, we speak reconciliation, Panginoon. Lord, we speak love, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ngayong gabi, Panginoon,
pinaparamdam mo pa rin, Panginoon, at pinapaunawa mo, Panginoon, na ang bawat isa rito, Panginoon, ay merong purpose, Panginoon. Purpose in life to glorify the name of our Lord Jesus Christ. Lord, thank you. Dahil nilinis mo, Panginoon, ang aming kaisipan, binago mo ang tibok ng aming puso, Panginoon. Yung puso namin ngayon, Panginoon, itinanggal mo yung takot, O God. Dahil gusto mo, Panginoon, yung puso namin ay magkaroon, Panginoon, ng matibay na relasyon sa iyo, God. Lord, yung takot, Panginoon, hindi ito sa iyo, Panginoon. Because, Lord, binigyan mo kami na magandang puso, Panginoon. Lord, kung meron man kaming takot, Panginoon, matatakot kami sa iyo lamang, O God. Lord, turuan mo ang bawat isa, Panginoon, na magkaroon, O God, ng konkretong relasyon sa iyo, God. Na kahit anong dumating na mga pagsubok sa buhay, na kahit anong dumating na mga problema, Lord, na kahit kami ay nag-iisa, Lord, mararamdaman namin na hindi kami nag-iisa because kasama ka namin, Panginoon. Na even kami nag-iisa, Panginoon, tingin namin wala kaming matawag. But Lord, tulungan mo ang aming mga bibig, Panginoon, na tawagin ang iyong anak na si Jesucristo. Dahil Lord, pag tinawag namin ang kanyang pangalan, Panginoon, andyan siya, O God. Dahil Lord, ang iyong anak, Panginoon, si Jesus Christ, Panginoon, ayaw niya, Panginoon, na may kahati, O God. Dahil gusto niya, Panginoon, lahat ng mga tao na kanyang tinawag ay maging faithful din sa kanya. Lord, patawad kung hindi kami naging faithful kanina, kahapon, but ngayon, Panginoon, help us to be faithful in you, Panginoon. Help us, Panginoon, that our eyes will fix to your Son, Jesus Christ, Panginoon, who's the author and perfecter of our faith, Panginoon. Lord, we thank you. Dahil sa araw-araw, Panginoon, tuturuan mo kami that ourselves, Panginoon, will have a self-deliverance, Panginoon, upang yung gawa ng kalaban, Panginoon, ay hindi magtatagumpay sa bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. Because, Lord, you want us, Panginoon, every aspect in our life, Panginoon, will have a better future, Panginoon. Will have a blessings, Panginoon. Lord, we thank you sa kabutihan mo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, alam niyo, hindi tumitigil ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi tumitigil ang Panginoon na nagbibigay ng regalo. All of us, meron tayong pangarap sa buhay. Meron tayong gustong makamit. But ang Panginoon nagsasabi sa atin, pumunta ka sa akin, lumapit ka, dahil bibigyan kita ng regalo. Itong regalo na to, hindi to katulad sa regalo in Christmas season. But ito yung regalo matatagpuan mo natin sa Kanya lamang. Dahil mahal mo tayo ng Panginoon. At ano pangalan mo? Grace. Hallelujah. Ate Grace, mahal ka po ng Panginoon. Alam niya po kung ano sa puso mo yun. Kung ano yung iniisip mo. Sabi ng Panginoon, maniwala ka lang sa Kanya. Bibigyan ka ng Panginoon ng regalo. Yung regalo niya, mas matagal niya na binigay ko. Bagkus nakorok tayo. At gusto ng Panginoon ngayong gabi na to, tanggapin mo ang Kanyang regalo. Kasi sabi nga in Romans 10, verse 9 to 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart once believed unto the righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.
Okay? Ang gusto ng Panginoon sa iyo,